Mga bayaw, kapag hindi nyo shinare to, hindi maglo-load ang porn nyo. Hindi kayo makakapag-jackal. Magandang umaga, daang matuwid. Magandang tanghali, classmate. At magandang gabi, mga ka-artmate. Ito po ang programa para sa mga mangmang o takbiya, mga oto-oto at may mga opinyon na hindi mo pwedeng kontrahin dahil sa tingin nila, sila ang tama. Welcome sa #1 news and commentary program na handang ibenta ang kaluluwa sa ngalan ng pagbabalita. Walang kontra sa Kontrabando! Sa ulo ng mga namamaga at nagnana ng balita, binatilong hindi nakapagluto, hinampas ang kawali ng kanyang airpot. Sabay-sabay tayo! Aray Kuping! Ermat, sinampal ang anak patapos mabagan siya. Sa palakasan, volleyball player ng Ateneo na si Maddie Madayak, inistok ni Bart. Sa ating Copaltes, sasalang isang matapang na sundalo na nagkudita sa puso ni Grispo na si Colonel Kerobin. At sa ating komentaryong kopal, himayin ng ating security and counter-terrorism expert ang mga pautot sa kampanyang lokal. Sigitim ng puwit ng kawali ang budhin ng isang lalaki sa Quezon City. Paano ba naman hinampas niya ng kawali ang sarili niyang anak dahil hindi nakapagluto? Narito ang report. Sus Mariosep, parang plaster ng Frankenstein na itinapal sa ulo ng 18 anyos ng boylet na ito nang dumulog sa QCPD Station 6. May kagagawan ang lalaking ito na naturingan pa naman ding tatay ng biktima. Sige nga boy, ikwento mo ang ginawa sa iyo ng hayop mong ama. Nung tinawag niya po ako, mainit po yung ulo niya dahil po hinahanap niya po yung katulong po namin. Luluto daw po nung pagkain niya daw po. Dahil dito, nagdilim ang paningin ng suspect. Yung una po, inambahan niya po ako ng takip ng kaldero. Then yung sa kawali na po yung pangalawa, inampas niya na po ako. Ay, grabe naman. Daig pa ang international chef na si Jordan Ramsey. Pero ang gunggong na ama ng biktima, nagdadahilan pa sa ginawa niya. Ang ayaw ko lang sa kanya, pag sinabi ko sa kanya, 10 oras na halimbawa tutulog na tayo, ganyan, huwag na lalabas. Ay, ang ginagawa niya, alas 3, lumalabas pa rin siya. Sa investigasyon, napag-alaman dati nang nag-blatter ang suspect dahil sa pananakit sa anak. Kaya desidido ng binata na ituloy ang kasong attempted parricide laban sa ama. Inaalam din ng investigasyon kung ano ang ulam na ipagluto ng ama sa kanyang anak at kung nakakain na sila nang dumating sa presinto. Umaaksyon, Ramon Bautista, News 5, Kontrabando. Grabe naman na yun, no? Oo nga. Hindi ubra yun sa tuwid na daan. Tuwid na daan? Oo, Easy to. Siguro si Duterte ang mananalo, mga ganyang ama. Ganyan na yan. Mas mahalaga, ano nga ba yung ulam nila? Oo nga eh. Ayun nga pala. Baka walang ulam doon sa kawali, kaya Kaya hinampas siya, no? hinampas ng kawali. Kawali. Pero masama Dapat sa mga magulang, pag ganyang walang ulam, huwag kang pasin sa kawali. Masama yun. Dapat pag magluto, may laman yung kawali. Para hindi siya mahampas, di ba? Masarap yung laman. Oo, Dapat na, tama na, maubos oras. Babala sa mga mamamasyal sa Malabon, huwag kayong sisiga-siga at maglakad ng nakahubad kung ayaw niyong makalaboso. Gaya ng nangyari sa dalawang lalaki na ito. Narito ang report. Di ba sinabi ko sa'yo, tanong ka? Pak! Aray ko be! Malutong na sampal ang inabot ng lalaking ito na mukhang anak ni Joaquin Bordado na nakabuntis ng yakuza sa dami ng tattoo. Wow! Pwedeng endorser ng isang cellphone network na itago natin sa pangalang Vlove. Nabagaan siya si Kuya at ang kasama niyang ginawa niya ring canvas ang balat ng mga pulis Malabon. Paano ba naman ibinabayubay nila ang mga artwork sa kanilang katawan at naglalakad ng walang t-shirt sa City Ordinance ng Malabon? Bawal ang walang t-shirt. Natsyempohan ng dalawa na walang damit pang itaas sa Letre Road, Barangay Tonsuya, Malabon. Binalaan na raw ng isa si Ernesto na huwag lumabas dahil di pa nakakainom ng gamot sa sakit nitong epilepsy. Maintenance ang gamot po niya, may sakit ng epilepsy. Kakakain tapos na nga magtapon sabi ko sa kanya.
Tapos mo kumain, maghugas ka ng paa. Sabi ko sa kanya, huwag ka nang lumabas. Sabi ko, huwag ko nang magtatambay doon sa kanto. Delikado. Pero, hindi lang pala sila nagpa-fashion show sa kalsada. Nakuha rin ni Ernesto at Anthony ang isang kalibre 38 na baril, 2 bala at isang balisong. Aminado naman si Anthony na sa kanya ang patalim. Ang self-defense ko lang. Self-defense? Hindi pa ba sabat ang mukha mo, kuya? Habang si Ernesto, todo tanggi. Tapon ng basura lang karton. Madaming kalakalang bukas ha. Yun lang po. Makapagkalakal nga rin ng basura para makakita ng baril at bala. Kasong illegal possession of firearms under COMELEC gun ban, illegal possession of deadly weapon at violation ng city ordinance sa di pagsuot ng t-shirt. At bago magtapos ang kwento, mukhang nagkagusto pa si Ernesto sa aming reporter. Tingnan nyo naman ang kanyang titig. Umaaksyon, R.A. Rivera, News 5, Kontrabando. Maglakad ka lang ng ubad sa Malabon. Ano ba ang leksyon natin dito? Kailangan bawal maglakad na nakahubad. Ubad. Kung gusto mo mga lakal ng baril, dapat mag-t-shirt ka. Oo, yun naman eh. Ikaw ba, Ramon? Sanay ka ba maglakad na ubad-ubad? Oo naman. Naglalakad ako na ubot-ubad sa daang matuwid. Grabe ka naman, Tol. Huwag ganun, Tol! Sisingin mo palagi yung daan Oo, mo. ganyan ka na ganyan. Alam mo naman sa Davao, ganun lang kami yan, ganun. Sinyas na nandun yung nakahubad. Naglalakad, nandun. Akala ko Turo. masakit ang ano mo. Ganun kami sa Davao. Buang. Baka may pinapatay ka kaya Pisut. ginagawa ko. Pisut mo na si Kuan Bay. Maros ba? Buang. Pisut. Opisyal nang nagdeklara ang Pag-asa na summer na. Kaya naman eto na ang hot na si Hipag Bea para sa kanyang ulat. Panahon, pasok, Hipag Bea. Magandang araw mga mapanghusga at mangmang na mamamayan ng internet. Narito na ang ulat panahon na mas cute pa kaysa sa Easter Bunny. Matindi ang sikat ng araw at dahil dyan magpapatuloy ang basking weather sa Kamaynilaan. Siguradong umaambon at nagpa-flood na naman ng mga nakakairitang post ang mga kaibigan mo na nagpa-throwback ng pictures mula sa Holy Week vacation nila sa Facebook at sa Instagram. Ngunit may tanong ko lang, ano nga ba ang kinalaman ng bagong bikini ni Crush sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus? Kailan pa naging panahon ng pagbabakasyon sa beach o sa ibang bansa ang Holy Week? Di ba dapat sa simbahan pumunta at mag-Stations of the Cross at huwag kumain ng karne? Yan ang hirit ng mga bitter na sa bahay lang nag-staycation. Anyway, eto, hindi to bitter na bagay, pero utang na loob manood kayo ng Barangay Utakan, please, para hindi masayang ang ginastos ng TV5 sa mga ads na tulad nito na nakakabit sa mga bus. Back to you, mga bias na prinsipe ng kamangmangan. Napansin mo si Bea? Oh, parang Blooming na blooming. Na blooming. Oo nga. Saka yung ganyang, yung reaction ng mukha niya, parang in love. Uy, oo nga. In love eh. Oo, parang... Para may pinaghuhugutan ba? Ramon, tama ba? Parang si Marojas, blooming. in love kay Corina. Oh. Easy ba? Puro ganyan ka. Huwag mo naman sabihin, Tol, baka tuwid na daan na naman yan. Hindi naman. Puro tuwid na daan. Tuwid na daan, wala kang baliko. Yung pinakadulo pala nun ng tuwid, baliko, baluktot. Ano mo nasabi naman yan? Tama yun. Patuwid naman. Pag may tuwid, may paliko. Pag may Sandali kanan, lang. may kaliwa. Diretso na tayo. Haba ng kwentuhan natin. Tama ka dyan, Lord. Muling pumutok ang pangalan ni Colonel Ariel Querubin matapos siyang nabanggit ni Grispo na gagawin siyang crime czar pag nanalo sa eleksyon. At para kilatisin siya ng husto, ito na si Generoso Kupal para sa Kupal Test. Hey, mga kakupal! Narito muli ang isang episode ng walang arte, walang pautot, at walang kabang interview. Ito ang Kupal Test. Ngayong linggo, makakasama natin ang isang naging kontrobersyal na opisyal ng Marines. Mga kupal, i-welcome po natin si Colonel Ariel Querubin. Colonel.
Kernel, una sa lahat, bawal po yung notes. Nadala ko lang to, assignment ng anak ko. Hindi po pwede yan. Hindi po. Taga Makati ho ba kayo? Kernel, anong masasabi ninyo na gagawin daw kayong crime buster ni Grace po kapag siya ay naging presidente? Kinararangal kong malaman sa kanya na akong gagawin niyang akong napili niya. Paano niyo po susugpuin ang krimen? Si Duterte, susugpuin ng 3 to 6 months. Ako 3 to 6 weeks. Uy, 3 to 6 weeks. Paano niya naman po gagawin yun, Kernel? Nandyan yung mga kaalyado ko na kasama ko sa mga kudikta. Kukunin ko sila, papapatay ko lahat ng 3 to 6 weeks ang lahat ng mga adik. Sa Davao at Makati. Paano niyo po malalaman sa Davao? Magpapasama tayo kay Mar Rojas at alam niya kung saan ang pwestuhan doon sa mga Makati at Davao. Ay, maganda po bang bigayan sa Davao? Itatanong din natin kay Mar Rojas. Kamusta po ang trabaho ninyo sa San Miguel? Ako po ang head security ngayon doon. Kinararangal kong maging boss sila Ramon. Ramon Bautista? Ramon. At si Ang. Boss Danding Coangco. Speaking of Danding Coangco, Kernel, gano'ng katotoo na pinupuntahan ni Boss Danding ang kampanya ni Grace po? Kanina pa tayo nag-usap, ang dami mong tanong. Dapat rin-respeto mo ako. Kernel ako, secure ka lang. You the Galing ni ano. Si ibang klase. Kernel yung ini-interview. Oo nga eh. Kernel. Wala siyang takot eh, di ba? Walang takot. Ibang-iba talaga ng mga tanong niya. Talagang pagka nagtanong siya, talagang pinanindigan niya. Straight to the point. Straight to the point. Tuwid na daan ang ginagawa lang. Tuwid na daan ka ng tol. Siyempre, alam mo naman, nasa tuwid na daan tayo lagi. Kaya pala nakadilaw to eh. Oo, di ba? Di ba nakita mo? Batiin mo si Corina. Hi, Corina. Hello. Yan. Hi, Corina. Hi, Corina. Balitang papalakasan naman tayo mula sa eksperto sa paghigop ng Ay, lakas. tagal lang, Ramon. Time check muna. Mga bayaw, oras na para i-share mo to. Kapag hindi mo share to, mga hindot, mo, pag hindi mo share to, magugutom yung pamilya namin dito, magiging taong grasa kami. Si Lord Rivera, magtitinda na lang yan ng sari-sari store. Si R.A. Rivera, nako, magmamanage na lang yan ng mga cultural show. Tsaka si Ramon Bautista, nako, sa piyesta na lang yan pupunta. Balitang papalakasan naman tayo mula sa eksperto sa paghigop ng lakas. Narito na si Bart para sa kanyang award-winning at in-depth sport analysis sa Balls. Hi boys! I'm sure sawang-sawa na kayo sa mga itlog. Lalo pat kakatapos lang ng hanapan ng itlog last week. Kaya ngayon, Girl Lalo naman ang i-feature natin sa ating Balls Stalker Series. At sa pagkakataong ito, ang napili ko ay ang kasing ganda ko na volleyball player ng UAAP na si Maddie Madayag. Pak! Ayan siya oh! Ang cute na cute! At ang chini-chinita pa, ang galing pa pumalo ng ball. Pag nagkita kami, tuturuan ko pa siya ng mga tamang technique. Kasi hindi dapat pinapalo ang ball. Eto rin si Maddie na lumiliyad sa batuhan habang naka two-piece. Ang ganda, di ba? Eto pang isa. O ha? Saan ka pa? May picture din siya kasama ang idol ko na si Papa Piolo. Shit na malagkit. Ang swerte naman niya. Kasama niya si Papa P. At panghuli, may picture din siya kasama si Mr. President. Oh, di ba? Superb talaga ang presidente natin. Mabuhay ang Liberal Party! Yan muna ang isa na namang kabanata ng napaka-in-depth na sports analysis ko sa linggong ito. Back to you, boys! Palapakasan natin si Bart. Ay, ibang klase si Bart ngayon, tol. Galing mo Bart. Ay, sumesexy si Bart. Mga bayaw. Babatiin ko lang yung mga pamangkin ko, mga kasama sa Padota ko, Panota mo Foundation. Itong pamangkin ko, si Serex Gagero. Taga Naga City yan. Siya yung nag-ano sa akin, nag-assist dun sa may waterfalls. Zero casualty daw doon. May motor na ba yan, Bart? Padota pa lang. Padota pa lang. Yung motor, susunod na lang, Kuya Serex, sa kasama mo dyan sa Naga. Palapakasan natin si Kailan Balls. talaga makapagyan Si Bart, sa kanyang balls. Ramon,
Ano harapan ito nakasulat sa gilid ng manggas mo? Liberal ako. Ibig sabihin yan, tuwid na nadaan na naman tayo? Nadaan. Lagi tayong pupunta sa Uy. tuwid na daan. Yun lang yun eh. Tuwid na daan na yan? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Simulan natin ang top 5 sa edisyong ito. Sa numero 5, ang dahilan kung bakit hindi dapat nagmo-motorkid sa gabi, si Vice President Jejomar Binay. Huwag ganun, Tol! Kaya pala hindi pwede sa gabi, Lords. Saka hindi mo napansin. Nakita mo walang tao dun sa paligid. Sino bang binabato? Para yung nakikita lang, yung hinahagis. Yung hinahagis, hindi nakikita eh. Tilapia. Saka yung katawan, steady. Steady, Hagis parang- ang hagis na gano'n. Parang statwa. Parang Santo Niño. Di ba? Diniretso mo naman eh! Huwag ganun. Huwag ka magalit. Napansin lang yun. Yung nakikita ko lang, Ramon, Yari tayo yung dyan. hinahagis, pero yung naghagis, hindi nakikita. Oo, yun lang. Yari ka, John. Yari ka. Taga Makati ka pa naman. Yari ka. John! Huwag ganun, Hanggang Makati ka pa naman. Ay, Bale, sa buli ako dadaan, sa buli. Tanin. bonita rin! Tanin lang dadaan. Tsaka gabi, para dito na ako makita. Ay, ko na, Jun. Sa numero 4, panurin natin kung paano matanggal ng muta si Senadora Grispo. Wala kami kinalaman dyan. Alam mo na. Alam mo na Yan sino may gawa niyan. Media, no? Yan ang Paul Padua School of Editing ngayon. Pagka ganyan mga sistema, Paul Padua. Siya ang salarin. Sound effects pa, no? May matulog-tulog Araw-araw pa. pumapasok dito yan sa TV5. Pati ba naman yun? Lahat naman tayo may muta. Oo naman. And then, baka naman siguro ano, Normal naman yun. kami mga tol, baka may sore eyes ngayon. Kasi uso ang ano eh, batag-init. Oo, sabi. Pag-init, summer eh. Ito yung nagkakaroon ng muta yun. Sa numero 3, bakit kaya gustong magpa-cremate ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte pag namatay siya? Sabi ko, cremation ako. Burn me! Mas mabuti ang praktisado ka dito. Dito pa lang. Kasi pagdating sa impyerno, puto na talaga. So dito pa lang, i-cremate mo na lang ako. Pagdating mo doon sa impyerno, cremated ka, bali wala. Sanay na sa init. May punto naman si ano doon, si Duterte. Ganun pala yun. Parang pagka na ikaw nasa impyerno. Sanay na. Oo. Na-practice mo na. Pag ganun-ganun pa siya. O yan. Tingnan mo si Jun, oh. Paano ba yung ano? Paano ba siya Sumasayaw ka na. Oo. Kunsehal dance. Kunsehal dance. Eh kung paano kung naging presidente siya dito? Ano mangyayari? O di, ganun din ang mangyayari. Patayin yung mga adik. Sa daang matuwid, hindi na kailangan ng bangkay. Alam mo tol, pag ang taong bagay, laging matuwid yun. Tuwid ang paa. Tuwid ang paa. Pagka bagay ka na. Sa numero 2, ang payo ni Vice President Jejomar Binay sa vote buying. Pag kami namigay ng pera, tanggapin ninyo, nakakaya naman namimigay eh. Kabastusan nyo pag hindi nyo tinanggap. Total naman, pera naman ng bayan yon, di ba? Kunin nyo yung pera, ilagay sa bulsa, bumoto sa kursunada, Binay at hunasan. Yan, may pag-asa. Tama. Tama talaga yung sabi ni Binay. Pag may nagbigay ng pera, tanggapin mo. Kung isulat mo doon, Duterte, huwag matuwid na daan. Pero ka ba? At ang nanguna sa ating top 5 sa edisyong ito, kayo na ang husga kung tinapik nga ba palayo ni BP Binay ang kamay ni Maruhas pagkatapos ng debate nila. Lord, di ba nandun ka? Ano nangyari? Parang ano talaga, parang ganun lang. Hinawi, hindi tinapik. Hawi lang. Ganun lang to. Hawi lang, Hawi. Hindi naman. Hawi ba yun? Si dati siyang Hawi Boys. Hawi boys. Sabi niya kailangan niya daw mag-CR. Hawi Boys siya dati. Oo. Gusto na mag-CR kaya Nagmamadali lang daw siya umalis. Nahihina siguro or natatae. Hindi, dapat dun, sis ba mangyari dapat dun eh. Hindi po. Kay Marwas parang Oo, ganun dapat yun.
Kay Binay, ganun. Kay Duterte. Kay Duterte. Ayun yung fist Ganun. bump eh. Oo, Duterte. Ako po si Neroso Kupal, si Kyo at Rumaraket na komentarista. Sa Pilipinas, tatlong klase ang panahon. Panahon ng tag-init, panahon ng tag-ulan, at panahon ng eleksyon. Ang pinaka nakakabuwisit sa lahat ay ang pangatlo. Pinatutuyo at nagkakaroon ng alikabok ang mga kalye natin tuwing tag-init. Binabaha naman tayo pag tag-ulan. Pero ang halalan, binababoy ang ating lansangan kung saan-saan pinupusti ang mga napakapangit nila mga pagmumukha. Malalagas na ang bulbul ko sa paulit-ulit na pakikinig sa mga ng mga jingle ng mga kandidato sa pagka-mayor, congressman, konsihal, at kung sino-sino pang mga kabulbulan gaya nito. Kay Andrew Duran. Dapat sa mga ito isingilin ng copyright. Pero ang malungkot na katotohanan ay ito. Sa lahat ng klase ng mga halalan, ang lokal na eleksyon lang talaga ang mga direktang epekto sa ating mga pamumuhay. Barado ang kanal sa harap ng bahay. Hindi naman si Pinoy mismo ang pupunta sa iyo, di ba? May away sa kapitbahay. Tingin mo, si Duterte mismo ang pupunta para ayusin yan? Ay, nako. Kaya sa mga local official nga, pumili ng tama. Gamitin ang utak, buksan ang mata, at lalo na ang tainga. At mabuti pa, magdisko na lang ta. Bye. Nakikiisa siya sa pagtulong sa ating bayan. Layunin ang protektahan ang mga kabataan. At yan ang isa na namang edisyon ng mga mamamaga at nagnananang balita. Ito ang programa para sa mga mangmang, utak biya, mapanghusgang lipunan ng social media. Sa ngalan ni Lord Rivera, Ari Rivera, Jun Sabayton, Bea, Bart at Hepe, at Kupal. Ako si Ramon Bautista, walang kukontra sa... Kontrabando!